Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismasang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay mayroon nga pong kinalaman dito sa big project na gagawin ni Kim Chiu. And mukhang mapapasabak nga daw po sa action si Chinita Princess. Pero bago po ang lahat sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na riyan sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And nais din po pala natin magbigay ng pasasalamat sa mga taga-subaybay natin sa kanila pong pagtutok at pag-abang ng atin pong updates gabi-gabi. And bilang pasasalamat, narito ang mga napili po nating basahing komento mula sa kanila para mabigyan na rin po ng tinig ang kanilang mga opinion. So, sabi nga rito ni Life Matters, maganda rin gabi. Pao decided to finish all four projects with Kimi. Maybe the deadline was about to expire. Otherwise, he can be charged of breach of contract if he would keep requesting on extensions. Besides, the schedule should be coordinated with Nadines. Actually, yung kay Nadine po ang dapat ang tinatapos lang ni Paolo Avellino. Yung kay Kim Chiu, di po natin alam kung hanggang kailan yung kontrata sapagkat nung pirmahan naman napaka-private nung kay Paolo Avellino, as in binalita lang pipirma ng kontrata but na hindi bonggesious tulad ng iba kasi si Pao talagang private person lang talaga siya eh. So we don't know hanggang kailan para sabihin po na ma-charge si Paolo for breach of contract kung gugustuhin niya mag-request ng extensions. So, yung kay na din po, ang tinatapos lang, Ma'am Life Matters, okay? Kaya naman, safe po ang Kim Pao natin and na may kinumpirma na may next project na gagawin sila Kim and Paolo. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Ma'am Visitasyon de Guzman. Sabi niya rito, yung ginagawang project ni Paolo na kasama si Nadine noon pang 2020 yun, dapat dumaan. Kasi yung pandemic, noon pang 2020 yun, dapat. Dumaan kasi yung pandemic kaya natigil. Kaya itutuloy ngayon. Nakakontrata na yun kay Paolo kaya dapat tapusin niya. Maging open-minded din minsan. May coming project naman ang Kim Pao. No doubt sa Kim Pao. Kung napanood nyo yung latest interview nila na LDT or lie detector test. Ayan, dapat nga mapanood po ulit ninyo yung lie detector test na yun para kayo po ay tawag dito makampante sa Kim Pao. Kasi yung iba, porque meron pong bagong project si Pao with other artist or kay Nadine, yung iba po ay parang nagkakaroon na po ng tawag dito, di lang pangamba. Nawawala na ng pag-asa sa Kim Pao. Well, Ma'am Visitasyon de Guzman, tama po kayo dyan na matagal na itong kay Nadine. And dapat hindi rin po natin masyadong pinag-uusapan kasi nga di alibay po ang dapat natin pag-focusan. Tama po, di ba? Ma'am Visitasyon de Guzman. Kaya sa mga kakimpaw natin, para hindi po kayo masyadong nag-aalala, ayan, suportahan na lang po natin ang di alibay. Yun naman ang sabi ni Paolo, hanggat nandyan po tayo mga kimpaw may demand, nandyan pa rin silang dalawa. So, papaano po kaya naman, pakita natin yung suporta natin dito sa The Alibay. No, pakita po natin yung lakas at pagmamahal natin sa kanila. Anyway, sabi naman ni Ma'am Vivian Caraig, wow, proven and love. Tested
lakas ng Kim. Sige, i-bash nyo pa lalong, i-bash nyo pa. Lalong dagsa pa ang mga projects. Yung sa inyo nga, ng babash ng bash pa. Happy kami. Ever lang sila talaga. And daming love team eh. Pero, no project and happy na kami. Ayan, mabibiyan karaig. Yan, totoo yan. Talagang binibless sila Kim and Paolo sa kakabash ng mga bashers na to. Patuloy lang po ang projects, dagsa ang projects, ang ganaps, ang blessings, endorsement, shoot, ganyan. Dahil na rin po sa mga bashers na yan ng Kim Pao. Kaya sige lang, bash lang kayo ng bash kung wala kayong kapaguran. Dahil di naman na kami naaapektuhan. Anyway, speaking of Chinita Princess, so eto nga mga KP ang latest post ni Kimi. Eto nga sabi niya, ako na nakaabang sa cellphone na manood ng The Alibi. So, kasama pala natin si Kimi online pag nanonood. Mga ka-KP, naabangan din po niya. Dagdag views din po yan, concurrent views para sa The Alibi. Anyway, worth it naman mga kakimpaw ang pagsabay-sabay natin ng panonood online and free TV dahil dami pong mga magagandang comments kay Chinita Princess. And may nabasa nga ako dito na ikinataba ko ng puso. Ito po, comment ni Goldie na kung saan sabi nga niya, some of the casual viewers are asking, napakabait naman ni Chinita Princess, bakit ang dami niyang bashers? O, diba? Even po mga casual viewers, casual netizens, napapa-question na rin sa agenda nito mga bashers. Kasi nga, yung pangbabash po nila, walang kakwenta-kwenta. Kumbaga, wala naman pong basihan yung pangbabatikos, pangbabash nila kay Kimi. Unlike sa ibang artist na talaga namang kahit casual viewers or casual netizens ay talagang agree. Kumbaga, meron naman pong dahilan ang kanilang pangbabatikas. Pero sa mga bashers ni Kim, wala talagang kadahi-dahilan eh. Kung bakit dami nilang hanash, napakabait ni Kim. O hindi ba sa kanila na nanggaling? Bakit? Ang daming haters. Napakabait naman. Anyway, sabi ni Goldie, ang sagot dyan, sobrang inggit at bitter. Why? Sobrang loyal kasi ng mga fandom at supporters ni Kim sa kanya. Kasi nga naman, nag-iisa lang si Kim sa mundo. She is the only female artist we have known with good moral standards and moral values despite na nabubuhay siya sa magulong mundo ng showbiz. Aside sa sobrang ganda, napakabait pa at napakabuti ng kanyang kaya, always blessed, or ng kanyang puso siguro, kaya always blessed. She was indeed one of God's precious daughters. At isa pa pala, super love siya ni Paula Avellino na hindi naranasan ng ibang girls, kaya inggit na inggit sila kay Kim. Abaw, at talaga may pahabol pa itong si Goldie. Tama naman, diba? Love na love po siya ni Paolo Avellino. So, ayun nga. Yun lang, no more, no less. Kim has the beauty, power, fame, and super big character attributes plus yung charm and wit niya because of her good sense of humor na hindi mo makikita sa ibang female artist. She's almost perfect, kaya a lot of men are chasing her. Anyway, speaking of mga inggit and bashers, eto nga, isa na naman sa ikaiinit ng ulo ng mga to, mga kakimpaw, ay ang bagong project ni Kim Chiu na mainit ang pinag-uusapan ngayon sa social media. Based nga sa nasagap natin ay mukhang lang naman, hindi pa naman po confirm. Sasabak daw si Kim Chiu sa bakbakan. O sasabak po sa action si Kimi. Kasi meron po siyang training. And yun ang dahilan kung bakit po siya magte-train dahil kailangan sa bago niyang character na ipoportray. Kinakailangan po niyang mag-train for her new big project. Pero naguguluhan ng ilan
kung ano ba to, solo project niya or with Paolo Avellino, kasi hindi naman nilinaw kung itong training po niya na ginagawa ay para po sa project nila ni Pao. Basta ang sabi, may project lang si Pao at ayun nga, parang drama romance ang team. Pero bakit kinakailangan mag-training at sasabihin na bago to sa Kim Pao kung drama romance? Kasi kung bago, kaya magte-train si Kim, ibig sabihin action. So, hindi siya project ng Kim Pao dahil drama romance. Pero wag kayong mag-alala kasi sa nasagap natin balita, training ni Kimi ay para daw po sa project nilang dalawa ni Paolo Avellino. Kaya nga hindi po nakapagtataka kung si Kim ay nasa France din. Kasi project po nilang dalawa ni Pao ang kanyang dahilan ng pagtitrain. Yan ang nasagap po nating balita. So, ibig sabihin, si Paulo pala talaga. Siya pala talaga ang makiking leading man ulit ni Chinita Princess at wala na pong iba. So, Kim Pao lang po, mga ka-Kim Pao Lancia, na kailangan po nating magsaya. Kasi nga, sunod-sunod po ang magagandang mga balita kina Kim and Paolo. Grabe, di ba? Namamayagpag ang The Alibay, tapos ang What's Wrong with Secretary Kim, meron pang awards sila Kim and Paolo. Tapos may upcoming project. Aba, talagang pinapakyaw na ng Kim Pao ang blessings ngayong taon na to. So, based nga sa update ni Sir EJ, confirmed na si Kimi po ay nasa training. For 2 weeks po yun. At kasama na yung bakasyon. And, uwi po silang dalawa ni Pao para po naman sa kanilang Kim Pao's World Tour. So, sabay na po silang aalis para po sa World Tour sa Redwood City. So, yun lang po muna guys ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikiligan. Kita-kits po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.